Hello everyone! Welcome back sa ating channel. At sa video na ito ay pag-uusapan na naman natin yung tatlong pinaka-importante na bagay na pwedeng mangyari, no? Yung pwedeng mangyari kapag nag-pause due or naging pause due ang iyong GCash G loan. Marami kasi yung mga nagtatanong sa akin na sa mga videos ko, no, nung mga previous vlog ko about GCash G loan na ano nga daw ba yung possible na mangyari kapag ilang araw na delayed. At may mga nagtatanong din, makukulong ba ako, Miss Yana? Pwede ba akong makautang ulit? Kapag nag-pause due yung loan application ko, then binayaran ko, makakautang ba ulit ako sa GCash? At totoo ba daw na nakakaapekto yung GCash G loan or past due na loan natin sa GCash G loan sa ating records? Kaya nga sa video na ito mga ka-ins review, ay pag-uusapan na natin ng maayos at malinaw kung ano nga ba talaga ang maaaring mangyari sa GCash G loan nyo kapag nag-pause due, paano ito makakaapekto sa inyo bilang borrower. Kapag hindi kayo nakabayad sa utang nyo nga sa GCash G loan ng ilang araw, ilang linggo o di kaya ilang buwan, no? Pero disclaimer lang mga ka-Insta Review ha, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi ito para takutin kayo. Kasi may mga nagtatanong sa akin or mga nagko-comment before na nananakot ka lang ata. Nag-share ako ng mga nag-home visit, no? Hindi nga ito para takutin kayo. So naintindihan natin na minsan may mga financial struggles talaga tayo. At ako man din, may mga financial struggle ako. And ang goal nga ng video na ito ay para maging aware tayo sa possible na consequences at para makapagplano tayo ng maayos. Paano ba natin ito mababayaran? So unang-una, ito yung possible na mangyari. Yun nga, kapag hindi ka nakapagbayad sa GCash G loan mo, ay magkakaroon ka ng negative record mga ka-Insta Review sa CIC. Ang G loan kasi ay produkto ng GCash at powered ito ng Fuse Lending. And itong Fuse Lending nga mga ka-Insta Review na isang lending company nagre-report sa Credit Information Corporation o CIC. Kaya mag-ingat po tayo mga ka-Insta Review sa mga inuutangan natin. Kagaya nga nitong GCash G loan sa GCash powered by Fuse Lending kasi nagre-report nga ito sa CIC. So ano nga ba ang CIC, no? So by the way kasi ang CIC o Credit Information Corporation ay government-owned corporation ito dito nga sa Pilipinas na nagko-collect talaga ng credit records ng mga borrowers mula nga sa iba't ibang bangko, yung mga lending companies at financing companies na accredited entity nga sa CIC. So ibig sabihin talaga mga ka-Insta Review, kapag lagi kang delayed o laging nagpapasdo yung utang mo, hindi ka nakakapagbayad o matagal ng unpaid ang account mo nga, possible talaga ito na makakaapekto sa iyong credit history. At kapag kasi naapektuhan ang credit history mo, maaring mahihirapan kang ma-approve sa iba't ibang mga legit financing companies sa future or kapag gusto mong umutang sa future. Halimbawa, sa personal loan o di kaya yung mga credit card application sa iba't ibang mga bangko, maaring car loan sa mga bangko o di kaya yung iba't ibang mga nagpapautangan ng sasakyan, maging sa mga housing loan. Maliban lang sa pag-ibig housing loan, pero yung mga housing loan na si bangko or bangko yung mga nag-finance, talagang possible na hindi ka ma-approvahan at yung mga installment plan at iba pang lending apps na nag-check ng credit records. Kahit hindi agad-agad, di ba? Posible talaga or possible na makita nila na may history ka ng unpaid obligations, di ba? At mahirap kasi talaga na meron tayong history nga na unpaid obligations o di kaya yung umuutang ka pero lagi kang late magbayad, minsan inaabot ng ilang linggo, buwan, di ba? Ilang buwan hindi ka nakakabayad. So makakaapekto talaga yan sa credit history mo. Kaya importante talaga na habang maaga pa, subukan nating ayusin ang payment kung kaya. Okay? At ngayon nga, may nagtatanong, kapag one day late lang ba, sira agad ang records? Di ba? May mga iba na nagko-comments. So, ganito yan kasi, hindi naman siya agad-agad, no? Pero habang tumatagal at lumalaki ang overdue balance mo, mas tumataas ang possibility na magkaroon nga ito ng negative impact sa credit standing mo. Kaya nga mga ka-Insta Review, hanggat maaari, iwasan nating pabayaan ng sobrang tagal. Yung sabi ko nga kanina, inabot ng ilang araw or linggo or minsan buwan pa, isang buwan, 3 buwan, hindi tayo nakakabayad. Iwasan nating pabayaan nga ng sobrang tagal ang ating utang.
umutang. Isa pa, tandaan kasi natin mga ka-Insta-Review na napakahalaga ng magandang credit history lalo na kung balak mong umutang sa future para sa business, 'di ba? Pang emergency o di kaya yung malaking investment, no? Kasi kapag maganda nga ang credit standing mo, mas mataas yung chance mo na maaprubahan sa future or kapag gusto mong umutang sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, sa iba't ibang mga lending companies or yung mga bangko na accredited entity nga sa CIC. Mas mataas minsan ang credit limit at mas maganda din ang offer sa'yo. At minsan, mas mababa yung interest kapag meron tayong good credit standing. Pero kasi kapag negative records, possible na ma-declined agad-agad yung loan application nyo, bumababa yung chances of approval, o mas higpitan nila ang requirements. Kaya malaking bagay talaga ang pagiging responsible borrower. Pangalawang mangyari, kapag matagal kang hindi nakakabayad ng G-loan, ay maipasa or impossible na ipasa nitong GCash G-loan nga ang account mo sa collection agency. So ano nga ba ang collection agency? Bali kasi ito yung third-party company na inatasan para maningil ng mga unpaid accounts. Kapag nasa collection agency na ang account mo, mga ka-Insta-Review, dito kadalasan nagiging mas aggressive ang paniningil. Possible na madalas kang tawagan, maraming mga text messages, yung mga email reminders, mga follow-up calls araw-araw. Pwede rin nilang tawagan yung alternate contact references. So, itatanong lang naman nila kung nasaan ka pero hindi nila i-disclose na may utang ka, no? At minsan, pati workplace verification calls. May ibang borrowers na nagsasabing halos sunod-sunod na calls sa kanila, no? Sa isang araw. At syempre, napaka-stressful talaga mga ka-Insta-Review kung ganon, na lalo na kapag wala ka pang pambayad. Pero mahalagang tandaan natin na hindi lahat ng collection agents ay pare-pareho, no? May professional at maayos din makipag-usap. Pero mayroon din namang mga aggressive maningil. Kaya kung may collection agency ang tumatawag sa'yo, huwag agad magpanik, okay? Huwag makipag-away at mas mabuting makipag-usap tayo ng maayos at ipaliwanag ang tunay na sitwasyon. Kung wala ka pang full payment, minsan pwede kang mag-request ng una, extension payment arrangement o di kaya partial payments. Pwede ka rin mag-request ng reconstructuring depende sa available options. Importante rin na alamin mo ang iyong rights bilang borrower dahil kahit may utang tayo, bawal pa rin ang harassment, yung pananakot o di kaya pang iinsulto, pagpo-post ng personal information ni borrower at illegal na treats. Kaya maging maingat din tayo sa pagkikipag-usap mga ka-Insta-Review ha. Isa pa sa possible na mangyari kapag napabayaan ng matagal ang account ay patuloy na lalaki yung total amount na babayaran nyo nga or babayaran natin dahil nga sa interest, late payment fees, yung mga penalties at iba pang mga charges. Kaya nga mga ka-Insta-Review, habang tumatagal na hindi nababayaran, mas lalo itong bumibigat. At minsan, kahit maliit yung original loan, pero dahil nga sa penalties at overdue yung mga charges, mas lumalaki talaga ang total balance. Kaya nga, kung kaya pang maagapan, mas mabuti talaga. At number 3 na possible na mangyari kapag hindi mo nabayaran ang iyong GCash G-loan ay maaaring mawalan ka ng access sa ibang loan products ng GCash. Kapag may existing kang unpaid or overdue balance, possible na una, hindi ka muna makaka-reloan sa GCash kahit anong product nila, bumababa ang credit limit o di kaya hindi maaprubahan ang future applications o mawala muna yung access mo sa iba't ibang financial services. Minsan, kahit matagal ka nang gumagamit ng app, kapag meron kang unpaid na balance sa GCash G-loan, possible rin na maapektuhan ng eligibility mo. At para sa maraming users nga, malaking bagay sana ang access sa emergency loans lalo na kapag may biglaang gastusin. Kaya sana din kung mawawala ang opportunity dahil lang sa napabayang account. May ibang borrowers din na napapansin na una kapag good payer sila, tumataas yung credit limit nila o mas mabilis ma-approve. And syempre maraming offers. Pero kapag delayed ka lagi nga sa iyong utang or unpaid, bumababa ang trust score mo at mas mahirap maka-access ulit ng loan services nga dito sa GCash. Kaya malaking factor talaga ang payment behavior. Ngayon, gusto ko lang linawin na hindi lahat ng delayed payment naman ay dahil irresponsible ang isang tao. Minsan nawawalan ng trabaho o di kaya nagkakaroon ng emergency like nagkakasakit o di kaya humina ang negosyo. O talagang nagkaroon ng financial crisis at normal lang na may pinagdadaanan pero habang maaga pa, mas mabuting gumawa ng paraan. Makipag-coordinate,
mag-update, magbayad kahit paunti-unti kung possible, at huwag pabayaan ng tuluyan ang account dahil habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang problema financially at emotionally. At yun yung mahirap kung emotional talaga, yung emosyon natin yung maapektuhan or yung mental health natin. So ayan na nga, yung tatlong posible na mangyari kapag naging POSDUE ang iyong GCash G-Loan. Una nga, possible na negative records. Number 2, ipapasa or ipasa nila yung account nyo sa collection agency. At pangatlo, possible na mawalan ng access sa ibang loan products nga nitong GCash. So again, ang video na ito ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng awareness. Kaya sana kung nakatulong yung video na to, please like, share, and subscribe na rin. At don't forget to click the bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos. At kung may gusto pa kayong topic tungkol sa lending apps, loans, financing, at financial awareness, comment nyo lang mga Kinds Review dyan sa comment section. So ayan na nga, thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!